Welcome po sa ating channel, Beck and Point. Sa video po na to, ipapakita ko po sa inyo kung paano tayo nakapagpalit ng malaking gulong sa harapan. Ito. Yan. Yung malaking gulong po kasi, pag nilagay nyo po yan, yung size nya 100/90/17. Pag malaking gulong yung nilagay dyan, sasayad po dito sa ating tapalodo. So dito po ipapaliwanag ko, papakita ko sa inyo kung paano natin nagawa na napalitan ng malaking gulong yung sa harapan itong Rouser LS135 natin. So episode 10, so ito po yun, diskarte natin yan. So papaklasin po natin yan. So kuha muna po tayo ng pangkalso. So ito, maglalagay muna po tayo ng pangkalso para maiangat natin yung gulong sa harapan. Pero pwede rin pong hindi na. Ito, pero para sigurado, i-antabay lang natin yung pangkalso. So yan, baka hindi naman magamit yung pangkalso, so dito lang tayo. Pakikita ko po sa inyo kung paano yung ginawa natin. Tatanggalin natin. Tanggalin muna natin yung ano niya, ito. So Allen wrench po siya. Ayan, medyo malambot na yung ano natin, pangkalag natin. Wala namang problema, may binili tayong tools na ganito, Allen wrench. Marami tayong binili na kung sakasakaling ayaw niya, meron pa tayong isa doon. So tanggalin muna natin itong metal fairing na nilagay natin para hindi nakabala. So channel name po natin, Beck and Point Rouser Setup. So ito, kung ito pong metal fairing, may video po tayo dito kung paano gumawa nito. At kayang-kaya nyo pong gawin yan. Bisitahin lang po yung mga naunang video natin na episode dito patungkol dito sa Rouser na LS135. Meron po tayong kompletong video nito. Ito, kung paano nyo gagawin itong metal fairing na to. So isa pa lang yan, pwede pa tayo magdagdag ng iba sa iba pa pong video. So gagawa pa po tayo para i-modify natin itong katawan nitong Rouser na to. Yan, mahilig lang po tayo mag-setup. Siyempre yung kaya lang po ng budget natin. Kung di naman tayo mayaman, diskarte lang. Yan, diskarte lang tayo kung paano natin mapapaganda yung motor natin. Kung anong kaya ng budget natin, yun muna. Kahit naman po sino gusto natin yan, gusto natin magkaroon ng gusto natin magkaroon ng yung mga sports bike. So yan po, sports bike. Alam naman natin na medyo may kamahalan po yung sports bike. Umabot ng 1 milyon. Minsan higit pa sa 1 milyon. Meron naman mababa yung CC, mga kalating milyon. So yan. So depende. So depende po. So katulad nito, Rouser na LS135, hindi naman maabot ng 100,000. So hindi abot ng 100,000. At meron meron din pong hulugan. So yun yung kagandahan nun. Kung may trabaho ka, pwede kang kumuha ng hulugan. So yun. So kaya binabaklas ko po yan para makita ninyo kung paano ko na ipagkasya itong gulong na malaki sa harapan. Na alam naman po natin na yung dating gulong nito 2.75/17 lang. Napakanipis at napakalit. Ito, makapal na po kasi ito eh. Ito yan, makapal. Yan po, makapal na yan. Kaya malaki na siya. Hindi po siya tumutumba kung tumatakbo kayo, at mararamdaman niyo yan pag nagpalit kayo ng malaking gulong sa harapan. Yan, 100/90/17. Ito po yung dati niyang gulong, pakikita ko sa inyo. So yan, ayan po yung dati niyang gulong na nakalagay dito sa harapan,
0.75 by 17. Tapos yung tatak nyo ito, MRF. So ayan, yan po yung nipis niya. Ayan, yan lang yung nipis niya. Nipis lang po siya. So ayan, nakita nyo po na manipis lang siya. Ito, makapal. Ito yung dating panlikod. Stock na panglikod ng Rouser na LS135. Yan, makapal. Ayan, makapal po siya. Ayan. MRF. Ayan, MRF din po yung tatak niya. Ayan, ulitin ko lang, 100/90 by 7. Kaya po yung likod natin. Yan, mas malaki yan, 130. Palit po tayo ng malaki, 130. 130/70 by 17. Sa previous video natin, makikita nyo po doon yung size ng gulong natin. Kompletong detalye. So yan, mapapansin nyo na yan, pwede pa naman pong i-repair yan. Iano yun lang yan. Pipinturahan lang at lagyan ng konting masila dito para hindi halata. Pag namasila ng konti po yan, hindi na halata. Kapag pumasok na yung tornilyo, hindi na halata. So yan, dito ko siya binarena sa taas. Yan, pakikita natin. May sample po tayong barena dito para makita ninyo. Tanggalin muna natin doon sa kabila po pala. So hindi pa tayo sa kabila. Sa kabila tayo. Tanggalin muna natin itong metal fairing ulit. So kung magustuhan nyo po yung video natin, subscribe na rin po at like. Gawa lang tayo ng metal fairing para makatipid tayo ng hindi ganong mahal. So pasensya na po, nasa harap po kami ng highway, kaya medyo maingay yung sasakyan dito. Pero alam po naman po na dinig naman po yung boses natin kasi malapit lang tayo sa cellphone. So ano pa po, sigurado naman maintindihan yung pinapaliwanag ko. So ayan po, metal fairing. May video po tayo nito, bisitahin nyo lang yung kung paano gumawa nito. Yan, naka-welding pa po siya. Hindi ko siya pininturahan para maipakita ko sa video. Pag po, pipinturahan na yan at mamasilyahan. So mamasilyahan po yan, Pilox pa lang yan. Tapos liliyahin ko muna. Tapos polytop, kaya primer, pwede rin. Body filler, pwede rin po. Ayan. Saka yung bigat po kasi nung metal ganito, metal fairing sa fiberglass, hindi naman gano'n nagkakalayo kung kung titimbangin nyo. At yung ibang motor naman po talaga may metal fairing yan, katulad nito. Kaya lang aluminum yung yung iba po, meron talaga metal yan. So katulad nito, metal naman. Okay, metal yan. Brace, pinaka bracket po ng metal po. Saka makapal po yung ginamit natin para hindi siya kumalampag. Yan, makapal. At nakatupi po yan para kung sakaling sumemplang tayo, hindi tayo masusugatan. Yan, nakatupi. Ito nakatupi. Yan, nakatupi po siya. Dito medyo tinamad na tayo, hindi ko na naitupi. Babaw naman po kasi ito. Ito, pag naipit yung pa natin sa ilalim to, parte na to. So, baklasin na po natin. Yan, sa harapan ng baklas muna tayo para ma-demo po natin kung paano yung ginawa natin. Para maipasok nyo po yung makapaglagay kayo ng malaking gulong sa harapan. Mas nakatatag pa po yung motor nyo pag ganun. Yan, combination ng close wrench para maikot nyo ito. Sa mga mekaniko po, alam nila yung mga diskarte. So kung minsan pag nakita natin yung diskarte, doon natin malalaman. Yan, katulad dito. Yan, papasok nyo lang. Yan, ikot na. Mas may piyasa ka kung medyo malayo-layo na konti yung So sa video na to, kayo na lang po yung gagawa kung gusto nyo magpalit ng malaking gulong sa harapan. Kahit yan, maliit lang yung rim ko, hindi ako nagpalit ng rim. Dati pa rin, stock pa rin yan. Pati yung sa likod, stock pa rin po yung rim. Yan siya, tatanggalin ko yung tapalodo para makita natin. Yan, yan po.
Yan, Tapalodo. Yan, dalawa yan. Pag tinanggal nyo po yan, dalawa yan. Ayusin ko lang po yung ano natin, tripod. Para hindi siya tumomba. So yan, bababa ko lang po ng konti. Yan. So kung hindi pa po kayo nagbaklas ng ano, Tapalodo sa harapan, ito yung makikita nyo. Ito, meron siyang kapares. Yan. Yung pinakabakal niya. Yan yung bakal. Dito siya magte-thread yung ano, ito. Pinaka Allen wrench. Yan. Yan, diyan po siya magte-thread. May thread po yan sa loob. Yan o. Yan, sana makita po sa ating cellphone camera ng maayos. Medyo dito po kasi nadidiliman ako, hindi ko gaano makita. Yan. Thread po siya diyan. So, ang ginawa ko po diyan, eto. Yan, ginrinder ko. Yan, ginrinder ko po siya. Yan, napapansin niyo na dati makapal po yan. Yan, makapal po yan. Ito, makapal po yan. Yan. Yan, ginrinder ko po yan ng ano, at wag yung patatamaan nyo sa gitna kasi ano yan eh. Ito po sa gitna, ito. Parang pinakalak nyo dito.
drain. Drain, palaw drain. So, ito po yung ginawa natin. Babarena tayo. Pakita ko lang kung paano. Ito yung barena natin. Medyo mahaba nga po yung talim natin. Pang ano pa. Pang bato pa. Tingnan nyo yung tip niya, oh. Pang ano pa. Wala tayong ginamit na pambakan. Malapad pa yung tip niya. So dito babawasan lang sa ibabaw. Ayun. Kaya nga po yung sinasabi ko, iinit po kasi yan pa. Eto. Ayan, ginrinder ko. Ayan, ginrinder ko po siya. Ayan, napapansin nyo na dati makapal po yan. Ayan, makapal po yan. Ito makapal po yan. Ayan. Ayan, ginrinder ko po yan ng ano. At huwag yung patatamaan nyo sa gitna kasi ano yan eh. Ito po sa gitna, ito. Parang pinakalock nyo dito yan. Ito, papasok dito yan. Yan po, papasok ko dyan. Parang holder siya. Lock. Yan, lock po yan dyan. Yun, kita nyo po, no? Kailangan may ano pa po yan, may excess pa rin para sumabit itong tapalodo, hindi siya malaglag. Yan. Ayan po yung itsura niya pag ilalagay nyo na dun. Kahit baliktad nyo po yan, pwede naman. Yan, kahit ibaliktad nyo. Yan, kahit baliktad nyo ilagay yan, pwede. Kasi ano naman siya, even naman po siya. So even po yan. Kaya nga po yung ginawa kong diskarte, grinder dito. Binawasan ko, dati makapal yan. Itong makintab na yan, makapal po dati yan. Kaya mapapansin nyo, basta daan-daan lang yung pagka-grind paikot. Yung sa numipis. Ngayon, ayan, bubukakan nyo po ng konti yan para pumasok ng konti dun sa, hindi tatama ito sa gulong. Itong metal part na to. Kasi ito po yung tumatama sa gulong. Ayan, yung dalawa na to. Naka-compress ng konti yung ganyan kasi makapal nga po ito dito. Ito, kaya ginrain ko para pag binend mo siya ng ganyan, isasalampak natin ng konti. Ayun, bubuka ka siya ng konti para yung gulong hindi babangga dito sa gilid. Sa ibabaw, hindi naman po siya sumasayad. Kaya lang po sasayad sa ibabaw yan. Ito nga, dito naman po sa bracket dito. Dito tayo sa kabila. Yan. Yan po, bracket. Dito sa ibabaw po, ayan. Binarena ko po dyan dito sa itaas. Binawasan ko dito, papunta dito sa itaas. Kasi dati niyan, center po yan dito. Center. Ang tendency po nun, itong tornilyo. Itong tornilyo natin, ayan, pag pinasok nyo, aangat po siya ng ganyan. Aangat sa taas. Basta aangat po siya ng konti. Ayan, aangat po siya ng konti. Kung dati po nakababa yan, nakababa siya ng ganyan. Aangat ng konti doon. So yung konti na yon, malaking bagay na po yan para ito po hindi sumayad. Ayan. Ito, aangat po ng konti yan, aangat ng konti. Pag umangat po ng konti yung pagkakatorilyo sa taas. Yun, dito po yung pinakalock niya kasi. Ito. Bali angat din po ito nun sa taas. Para hindi po sumayad dito sa malaking gulong. Ayan, makikita nyo na malaki yung gulong natin. Ayan, malaki yung gulong na nailagay natin. Kaya lang, pag binarena nyo po yan, iinit po kasi itong port natin. Iinit yan. I-re-remind ko na po kayo. Para maiwasan yung masira yung ano. Sa akin, medyo nagka-problema, uminit. Nung uminit yan, binaba ko doon sa ilalim. Parang nagano yung shock ko, nag-lock nga ito. Bubuksan ko para napalitan na rin yung oil seal. Kasi pag binarena nyo po yan, babawasan nyo sa ibabaw. Papatamaan nyo dun sa itaas yan. Parang kinikigil nyo sa taas. Yan, makikita nyo po na parang kinikigil nyo sa taas yan. Yan, bawas sa taas. Yung parang nag-oblong na siya. Tinira ko po banda sa taas yan para mabawasan. Para yung tendency nga po, aangat yung tornilyo. Ito, aangat siya. At yun na nga rin, aangat din po ito. Aangat yung tapalodo. So yun po yung diskarte na yun yung ginamit ko na grinder sa cabaret. Hindi ko na ipapakita para alam ko naman po, kuwang-kuha na yun. Makukuha nyo na. Kasi nakita naman dito sa video natin.
yung diskarte. So yan, ibabalik natin para makita nyo po kung paano yung ano, paangat niya. So paangat. Pero pwede rin na ipakita ko po sa inyo kung pakonti lang, barena tayo ng konti. Akong mahirap, ikaw ang minahal. Wala kang magagawa kasi ito ang nasusulat. Ang makalapit ako sa'yo ay hindi ito biro dahil kinana tayo nitong si Cupido. Pilitin mo mangiwasan, magkikita pa rin tayo. Bilis mo manalagas pa mo pa rin nasa harap ko. Kaya ito para sa akin kahit may sabit na ako. Nakasirado ka naman, mamahalin ko buo. Kaya tama na pakinig, sabitin mo na ako. Mag-akin ang puso, ganito naman ako sa'yo. Ako ay kontento na kung pipiliin mo ako. Dapat na magmamahal kahit iwanan di magluloko. Ito ang hanap ko, isang babae madinig. Mahalaga sa akin kung mayaman o maganda. Hindi rin mahalaga sa akin kung edad mo kapaw na malayo na ang agwat sa kung taon na ang milya. Ito ang puso ko. Ikaw ang tao. Mahalaga sa akin ang pera. Kahit wala ka niyan, bibigyawan pa rin kita. Ako ay seryoso, walang halong biro. Kahit tanong mo pa sa lolo kung wala na. Huwag mong nagilatin dahil ito nasa harap mo. Ito ang seseryoso sa puso ng isa. Isa sigurado, laman yung puso. Kahit tignan mo, pangalan mo naririto. Hindi ka sa kanila, pero nakalami sa akin. Kaya ito ang isa. Kaya na lang aking buhay na siyang nabigyan. Iwan ang pagkasama, tatanggaw sa ibabaw habang ako nasa ilalim. Di ba bagay tayo isang liwanag pagdating kahit saan magpunta. Iwanag mo tagagabay, makakasigurado ka. Tagabay, hindi kita hahawakan ng kamay ng matalisod di matapa. Ito ang puso ko. Ikaw ang tao. Napakahirap nga naman, waliro kung pinaghirapan parang 1+1. Ang sagot niya ay ewan. Yan tuloy ako nandito dahil sa'yo. Hindi payatang tumaupang takong sinasakyan. Patungo sa iyong puso, todo sa buwan ng maabot. Ito malapit na mapagod at maapos. Ay konti man lang ako ay pagbigyan. Malay mo ako pala ang hanap mo. Magmamahal sa samahan pa sa buhay. Hindi ka ituwan o hindi ka sasaktan. Ang tunay na pagbibigay siyang manguna. Dahil isang pupunta kung saan niya gusto. Kung yan ang para sa'yo, malay mo kung isang muna. Baka walang sayang naman kung mahal mo. Ang pag-ibig nga naman, pag pumasok sa iyong puso, hahamakin ng lahat, masunod lang ang gusto. Ito